Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Kaisel Maykatan at ako po ang host ng ating talk show na ito tungkol sa sexual self. Maligayang pagdating sa aming talk show. Ngayon, meron kami isang hindi kapanipaniwalang panauhin na magbabahagi ng kanilang karanasan sa pagyakap sa kanilang sexual self. Nangyaring tanggapin natin ang aming panauhin na sina Nicole Ashley Corley, Charlie Sihalbo, Mark Lawrence Alido, Kenneth Corneste, at si Ryan Loredo. Salamat sa pagsali, Miss Nicole, Mr. Charlie, Mr. Lawrence, Mr. Kenneth, at Mr. Ryan. Upang magsimula, maaari niyo bang sabihin sa amin ang tungkol sa inyong pagtuklas at pagtanggap sa inyong sexual self? Miss Nicole. Salamat sa pagkuha sa amin. May di isang paglalakbay kung ng pagmulimod sa sarili, paggalugan at pagtanggap. Lumaki ako sa isang lipunan na madalas na mahigpit na inaasahan at tinatatong mga talakayan. Tungkol sa sexualidad, kinakailangan ko ng ilang oras upang makalala at maunawaan ang sarili kong mga hangarin at kagustuhan. Mukhang mahirap yan, Miss Nicole. Ikaw naman, Mr. Charlie. Ano naman ang ilang mahalagang sandali o karanasan na nakatulong sa iyo sa landas na ito sa pagtuklas ng iyong sarili? Mr. Charlie. Isang mahalagang sandali para sa akin ay noong nakipag-usap ako ng bukas at tapat sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang mga pag-uusap na ito ay nagbigay daan sa akin upang matutong mula sa iba, magbahagi ng mga karanasan at makuha ang mga bagong pananaw sa sexual self. Mukhang napakagandang sandali o karanasan na nakatulong sa iyo, Mr. Charlie. Ikaw naman, Mr. Mark Lawrence. Ano naman ang iyong mahalagang sandali o karanasan na nakatulong sa iyong landas na ito sa pagtuklas sa iyong sarili, Mr. Mark Lawrence? Para sa akin ay makakapagpalayas na ipahayag ng ating mga iniisip at mga hangarin ng walang takot sa paghatol. Malaki rin ang papel ng edukasyon sa pag-aaral tungkol sa iba't ibang orientasyong sexual. Pagkakakilanlan at kasanayan ay nakatulong sa akin na mas maunawaan at mapapalagahan ang pagkakaiba't iba sa larangan ng sexual self. Ang sarap pakinggan, Mr. Mark Lawrence. Ang edukasyon at bukas ng mga talakayan ay maaari talaga maging transformative. Paano niyo naman itong ma-navigate ang anumang mga hamon o pagdududa sa daan? Mr. Kenneth. Tulad naman ng mga paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, may mga sandali ng pagdududa at pagkalito. Mahalaga para sa akin na harapin ang mga hamon ito at humingi ng suporta kapag kinakailangan. Ang magiging therapy nito ay ang grupo ng suporta at mga online na komunidad na ay nagbibigay ng isang ligtas na puwang para sa atin upang iproseso ang ating iniisip at emosyon. Mr. Ryan. At saka maidalban ko lang ang pagkakaroon ng mga pinagkakatiwalang individual na sumusuporta at hindi mapamusga ay mahalaga. Nakakatuwang marinig na nakahanap kayo ng suporta at mga mapagkukunang gabay sa inyo. Ngayon, paano naman ito nakaka-epekto ng pagyakap sa inyong mga sexual self at pangkalatang kagalingan at mga relasyon? Miss Nicole. Para sa akin, ang pagyakap ng isang sexual self ay nagbibigay sa akin ng malalim na pakiramdam ng pagiging tunay at kasiyahan. Ito ay nagbigay dahil sa akin na bumuo ng mas malusunong relasyon bagay sa bukas na komunikasyon, pagtiwala at pag-alam. Mr. Charlie. At syempre, sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga kagustuhan, nagawa natin ipagdiwang
ang ating sarili kasiyahan habang inuuna na rin natin ang kasiyahan ng ating mga nasa paligid. Ito ay isang paglalakbay o paglago at patuloy tayong natututo at nagbabago. Nakaka-inspire naman talaga yan, Miss Nicole at Mr. Charlie. Bago naman natin tapusin, anong payo o mensahe ang gusto niyong ibahagi sa aming mga manonood na maaaring nasa sarili nilang mga paglalakbay ng sexual na pagtuklas sa sarili, Mr. Ryan? Ang mensahe ko naman ay lapitan mo yung paglalakbay ng may pasensya at pagkamosisa. Mr. Kenneth? Maging mabait sa iyong sarili dahil ang pagtuklas sa sarili ay nangangailangan ng oras at paglalugay. Mr. Charlie? Maghanap ng mga mapagkukunan, magtanaw at kalibutan ng iyong sarili ng mga sumusuportang individual. Ikaw naman, Mr. Mark Lawrence? Tandaan ng iyong sexual na kagalingan na iwasto at ang pagkiyakap sa iyong sexual self ay maraming umatong sa isang mas malaking pagramdam ng empowerment at katuparan. Iyan ay makapangyarihang mga salita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikipagbahagi ng inyong kwento sa amin ngayon. Pinahahalagahan namin ang inyong pagiging bukas at katapatan. Bago tayo magtapos, ay mayroon lamang akong ilang gustong maitanong sa inyo. Mr. Charlie, para sa iyong opinion, ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang mapalakas ang iyong sexual self-confidence? Mr. Charlie? Opinyon ko lang ay maging mausisa tungkol sa iyong katawan at sexual na karanasan. Matutunan mo paano sasabihin sa iyong kapareha kung ano ang gusto mo. Tanggapin at mahalin ang iyong katawan at alagaan ang iyong kalusugan. At hindi mo rin kailangan maging perfecto. Mr. Ryan, maitanong ko lamang para sa iyong opinion, ano ang ibig sabihin ng sexual self? Ito ay tumutukoy sa iyong personal na pagkakakilanlan tulad ng kasarihan, mga pagnanais, kagustuhan. Mr. Kenneth, para sa iyong opinion, ano naman ang mga salik na nakaka-apekto sa paghubog ng iyong sexual self? Mr. Kenneth? Para sa akin, ito ay nakakapekto sa iyong personal na pagkakakilanlan kasama ang iyong kasarian ay maaaring maging bahagi ng iyong sexual self. Para naman sa iyo, Miss Nicole, nais kong marinig mula sa iyong opinion, paano mo natutukoy ang iyong mga sexual na pagnanais at kagustuhan? Para sa akin naman ay pag-iimpi ng sexual na kagustuhan ng sexual aggression ay siyang kalagayan kung saan ang isang tao ay pinipigil ng nagpahayag ang kanyang sexualidad. Mr. Mark Lawrence, para sa iyo, ano naman ang mga paraan upang maipahayag at maipahalaga ang iyong sexual self? Ang opinion ko naman ay magbibigay respeto sa mga kapwa kasi malaking bagay na nagbibigay respeto tayo sa kapwa natin at lalo na sa mga nakakatanda sa atin. Tsaka syempre, ang una natin respeto ay sarili natin para may respeto din nila tayo. At sa aming mga manonood, maraming salamat sa pagtuon sa insightful na pag-uusap na ito tungkol sa pagyakap sa sarili ng isang tao. Tandaan, ang iyong paglalakbay sa pagtuklas sarili ay natatangi at walang tama o maling paraan upang yakapin ang iyong sexual self na pagkakakilanlan. Manatiling tapat sa iyong sarili at magkikita-kita tayo sa susunod na aming talk show. At dito na po nagtatapos ang aming talk show tungkol sa sexual self.